Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lalong umiinit ang sitwasyon nang lapitan ng isang security guard si Samir at ibinahagi ang resulta ng kanyang investigasyon. Ayon sa security guard, may napansin silang kahina-hinala sa mga dumalo sa summit. Sa kanilang pagsisiyasat, napag-alaman nilang ang mga taong dumalo at nagpapanggap bilang Sokolov Brothers ay posibleng mga impostor. Dahil dito, agad na naalarma si Samir. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at mabilis niyang ipinag-utos na i-lockdown ang buong building. Sarado ang mga daanan at mahigpit na ipinapahanap ang mga taong posibleng sangkot sa pagpapanggap. Isa sa mga unang pinuntahan ni Samir ay ang vault kung saan nakalagay ang laptop na naglalaman ng mga mahalagang impormasyon. Ngunit pagdating niya roon, huli na ang lahat. Wala na ang laptop. Nangangahulugan lamang ito na nagtagumpay si Atoy na makuha ang mahalagang ebidensya bago pa siya maabutan ng mga tauhan sa loob ng building. Samantala, sa kabilang panig ng kwento, tuluyan ng nilamon ng konsensya si Kapitan Paldo. Hindi na niya kinayang dalhin ang bigat ng kanyang nalalaman, kaya nagpasya siyang pumunta sa kanyang boss na si Red upang ipaalam ang kanyang desisyon. Sinabi ni Paldo na gusto na niyang umalis at tuluyan ng magbitaw sa kanilang grupo. Hindi naman siya pinigilan ni Red at hinayaan nitong umalis si Paldo. Pero habang papalabas na si Paldo, bigla siyang hinarang ng mga tauhan ni Red. Dahil alam ni Red na kapag tuluyang umalis si Paldo, maaring mabunyag ang isang napakahalagang sikreto. Alam kasi ni Paldo ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Mang Delfin at alam niyang si Red mismo ang nakadisgrasya sa ama ni Atoy. Tuluyan niyang naabutan ng mga tauhan ni Red si Paldo, pero sa halip na tuluyang patahimikin siya, nagpasya silang huwag muna siyang saktan. May dahilan kung bakit. Maari pa nilang gamitin si Paldo para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Ngunit hindi rin naman magtatagal ay makakaisip ng paraan si Paldo upang makausap si Atoy at kapag nagkataon, maaari niyan sabihin na matagal nang itinatagong katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Mang Delfin. Pero ano kaya ang mangyayari kapag malaman ni Atoy na si Red pala ang may kagagawan sa nangyari sa kanyang ama? Handa na kaya siyang harapin ang katotohanan? Sa iyong palagay, tama lang ba na sabihin na ni Paldo kay Atoy ang lahat ng kanyang nalalaman? Kung oo ang iyong sagot ay i-click lamang ang like at subscribe button para updated ka sa mga susunod ko pang uploads. Maaari din kayo mag-iwan ng inyong mga saloobin, reaction at suggestion sa comment section. Maraming salamat sa inyong panonood.